So, what's up mga guys? Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po ay, kayo po binabati po namin sa araw na itong hapon na ito. So, kumusta sa inyo lahat? Mabuti naman at ako ay galing pa sa pamasada. Ayun po, magandang hapon po sa inyo. Tama po si kapatid na Michael na yung nga po ay ako ay kanila pong naimbitahan sa hapong ito dahil nga po ay meron po silang fellowshipping na tinatawag at na naki-fellowship na rin po ako sa kanila. Bilang ito po yung mga kabataan sa Poblacion South, kami po yung mga kapwa po ay taga Poblacion South, Zion City of Muñoz, Nueva Ecija. Ayan po, at sila rin po ay kapwa ko rin pong Christian. Ayun po. At isa rin po mga born again. Kaya po kami tinawag na born again ay na-experience po namin kung paano po namin tinanggap si Jesus sa aming mga buhay. Tama ba kapatid na Michael? Yes, Ayun bagong po. pinanganak. Yun. Bagong pagkatao na tayo bagong tao. Na tinanggap po namin si Jesus Cristo sa aming mga buhay. Yan po. Kaya po kami ay, ang tawag po sa amin ngayon ay Christian. Yan po, Christian po. Ayun po. Yes. Tawag dito, kami po ay naniniwala sa Trinitarian po. Ayun po, ayan po. Sila po ay kapwa ko din po na naniniwala sa Trinitarian. So, ano sabi mo? Wala eh. So, kaya magsimula na po tayo sa ating fellowship. So, ang gagawin po natin ngayon ay aawit po tayo sa Panginoon. Ayun. So, huwag natin patagalin pa. Kaya na, let's go na tayo. Bubudayan. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang padakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Nawitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan pagkadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Ang kakulang, wala nang ibig sa'yo. Ang kakulang, wala nang pakanay sa'yo. Ikaw ang Diyos, kung paman, ang ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang kakulang. Lahat ng awit di kayang ilaraw padakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Meron ba
Ikaw ang Diyos ng paman, ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Yakang katulad, wala nang higit sa'yo. Walang katulad, wala nang kakulay sa'yo. Ikaw ang Diyos, ikaw man, naging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Hallelujah, hallelujah, Lord God. I praise the Lord God. Panginoon naming Jesus, at Panginoon Diyos, maraming salamat po sa hapon na ito, Panginoon, na bibigyan sa amin ng buhay, Panginoon, sa Yes, God. hapon na ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin sa paghapon na ito, Panginoon. Yes, Lord Salamat, God. Panginoon, dahil hindi mo kami pinapabayaan sa loob ng ilang libong taon, Panginoon, kami ay nabubuhay, Panginoon. Yes, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, dahil pinahintulot mo po kami na kami ay mabuhay sa loob ng maraming taon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin at sa mga iba pang mga bagay na di namin na nakikita. Hallelujah. Panginoon, dinilig ko po sa hapon nito, Panginoon, na naway mapuspos po kami sa iyong kadakilaan at Yes, Amen. at mapangaralan po ang iyong dakilang pangalan. Yes, Lord God. Yes, Lord. At salamat sa Panginoon. Amen at amen. Ayan, amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito, sa hapon pong ito, ay yun pong let put God first in our lives. Yun po sa Tagalog po, ang ibig sabihin ay unahin natin ang Diyos sa buhay natin. Ayan po. At yun daw po, kapatid na Michael, ano yung unang-unang dapat natin gawin sa Panginoon upang tao dito Upang tayo lumago. upang tayo ay lumago. Para sa akin, ang mauna talaga is unahin sa lahat ang Panginoon. Sabi nga sa sabi sa unang utos sa Biblia, sa ika-10 utos, ang unang utos doon ay unahin ng Panginoon sa higit sa lahat. Siya mauna. Oo. Nakasuot sa Panginoon yun yung sa kanyang mga 10 utos doon. Kaya halimbawa, sabi ng Panginoon, sundin natin yung lahat ng pinapagawa niya. Ibig sabihin, yung lahat ng masama, ayaw niya. Ibig sabihin nun, pinag-utos ng Panginoon na yung kasalanan, iwas natin. O, mga tao din naman tayo, nagkakamali. Yeah. Pero hindi rason yun para tayo, tayo bumagsak na lang na walang magawa. Ayun, tama po yun, mga kapatid na Michael. Una po sa lahat ay totoo po yung sinabi ni kapatid na Michael. At yun po ay una rin po ay may kalakip din pong panalangin, yung tinatawag pong prayer. Ang sabi po sa mga awit ng 6:9, ayun po, ito po yung sinabi na narinig ng Panginoon ang aking pagdaing at tinanggap ng Panginoon ang aking panalangin. Yan po. Kahit na sino man pong tao na kung sa kanya ay may mga pagdaing na sitwasyon sa kanyang buhay o mga pagsubok, sakit na kanya pong nararamdaman sa kanya pong buhay,
Yan po, kasi minsan dumadaan po tayo sa mga matitinding pagsubok sa buhay na hindi po natin inaasahan na dumarating. At yung nga po, at kung tayo ay lumapit sa Panginoon, Diyos, na mayroong karaingan, siyempre wala naman po tayong ibang malalapitan kundi ang ating Diyos lamang. At siya naman po ang siyang magbibigay sa atin ng comfort upang tayo po ay kanyang Para tayo magtagumpay. Yan po. At pagalingin sa anumang nararamdaman natin na sa buhay. Ito may sakit naramdaman sa atin. physical man o emosyon. Physical man o emosyon, yan po ay ang ating Diyos naman po ay ating malalapitan at magko-comfort po sa atin. Yan po. At yun po. At sinabi din po sa Santiago, mayroon po sinabi sa Santiago 5:15 hanggang 16, at ito po ang kanyang pong panalangin. Ang sabi po ng Santiago, ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, at kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Kaya ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling at Panalangin. ang panalangin gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ayun nga po, ang sabi po rito, ang panalangin daw po na may pananampalataya sa Diyos ay siya po sa atin ay magliligtas at ibabangon sa ng Panginoon sa at yun po, nagkasala at patatawarin po ang ating mga kasalanan. At yun nga po, ang bawat isa daw po dapat magkaroon ng ipanalangin ang bawat isa. Magkaroon pa tayo ng konektado sa Diyos. So, yun, tama po yun, koneksyon sa Diyos. At magpalanginan daw po tayo. Halimbawa, si kapatid na Dindon, meron po siyang karamdaman at nangangailangan po siya ng prayer. At yung isa naman po na matuwid sa Panginoon, at siyempre una po, magpapalinis po muna tayo sa Panginoon. Tawag dito, yung kasalanan po natin, aminin po natin na tayo ay makasalanan at nakagawa po tayo ng kasalanan, at kung tayo hihingi ng kapatawaran sa Panginoon, patatawarin po tayo. At tunay nga po, ang isa po na meron pong malinis na puso sa harapan ng Panginoon ay at ginamit po siya ng Panginoon. Siya po ang magpipray sa bawat isa sa atin upang kapangyarihan po ng Panginoon ay dumaloy din po sa kanya sa pamamagitan po ng isang malinis na puso. Ayun po, at may pananampalataya sa Diyos na matibay. Yun po. At i-claim lang po natin ito sa ating buhay na ang kapangyarihan po ng Diyos ay ating matatamo sa isang malinis na humaharap sa Panginoon na may malinis na puso. Ayun po. Amen po. Ayan. At